Pupunta sa Thailand at magkatrabaho dito as an OFW? Ang tanong, worth it nga ba? Hi guys, this is Teacher Chris, your Pinoy crew, and today, let's get real. So, ang dami-dami ko nakikitang videos about Thailand, about Taiwan, about kung ano-ano pa mang bansa kung saan ang mga Pilipino ay nagbe-base as an OFW. Disclaimer lang po, bago po tayo mag-start, ang video pong ito ay hango po sa mga opinion at sa mga karanasan ko po. So, if you need further details about Thailand, I suggest you do your own research. So that kung ikaw yung taong gusto talagang mag-Thailand, you'll have ample information about Thailand to help you decide kung talagang gusto mong i-pursue ang Thailand. So today, sasagutin natin yan kung worth it ba talagang mag-Thailand. Actually, wala naman talagang tamang sagot or exact na sagot sa tanong na ito. Kasi it varies. Depende kung sino yung pupunta at kung ano yung purpose niya at kung ano yung motivation niya. So today, pagbisihan natin yung purpose ko sa yung motivation ko kung bakit ako pumunta dito sa Thailand. Siyempre, ang pinakauna kong motivation kaya pumunta dito sa Thailand is para mag-work, para magtrabaho. Hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko din. Kung tatanungin niyo ako before kung gaano kahirap pumunta dito, abay napakahirap naman talaga. And also, when I started working, hindi ko talaga kaagad nakuha yung income na gusto ko saka yung salary na desired ko talaga para makatulong ako sa family ko. At syempre, para din makapagpundar para sa sarili kong pangangailangan. So kung tatanungin nyo ako, yung sahod ba is worth it para pumunta dito? Hindi. So opinion ko, ang sahod dito ay hindi competent enough to raise a family. Real talk lang po tayo. Kung single ka, sige, pwede. Pwede siguro. Pero kung madiskarte ka, pwedeng-pwede. So lilinawin ko po, kung aasa lang kayo talaga sa sweldo lang talaga ng isang teacher dito, hindi siya worth it. Pero kung willing kang mag-side hustle and to go out of your comfort zone at gumawa pa ng ibang pagkakakitaan, pwedeng-pwede. So again, it varies. Para sa isang non-native English speaker dito, ang sahod talaga dito ay hindi naman talaga nagkakalayo ng sahod natin dyan sa Philippines. At lalo na sa sa mga teachers na hindi graduate ng education, talagang mababa naman talaga, sagad sa baba yung pinapasahod ng mga schools dito. Pero actually, wala tayong magagawa eh. It's their country, their rules. So kahit ano pa yung gawin natin na sabihin natin it's racism or it's pay disparity, for me, I think pag-isipan talaga natin bago tayo pumasok sa isang trabaho or sa isang kontrata na alam naman natin na hindi naman pala tayo magiging masaya doon, why sign the contract? At totoo, may pay disparity nga naman talaga between a native English speaker, yung mga puti, yung mga Westerners, against sa ating mga Asians na English teacher dito sa Thailand. Matagal na yan, nasa sistema na ng pamamalakad ng mga schools yan dito. Kung magtatrabaho ka dito para mag-whine at magreklamo at ipaglaban ng karapatan ng mga Pilipino, i-reassess mo muna ang purpose mo at motivation mo kung bakit ka magtatrabaho dito. Kasi of course, we all know na hindi naman natin, we can't impact change overnight. Saka nasa ibang usapin yun. Ang usapin natin, makapagtrabaho ka at makapag-ipon ka. So, ang tip ko sa inyo, never sign a contract unless you're happy with the packages and benefits together with your salary. Pangalawa, kung iniisip mo, pagpunta mo dito sa Thailand, magbabago ka agad-agad ang buhay mo, naku, hindi po. Hindi siya worth it para puntahan at para ipagbunyi na magbabago ang buhay mo overnight. Dahil sa kahit anong trabaho, dapat sinasamahan ito ng hard work, ng perseverance, saka ng puso. Saka syempre, yung tatag mo din para mag-ipon. Number 3, punta naman tayo sa cost of living. Worth it ba ang Thailand para sa mga OFW pagdating sa cost of living? Yes po, worth it po. Kahit na sabihin natin nasa mga cities yung ibang teachers dito, yung ibang teachers naman ay nasa mga provinces, pagdating naman sa cost of living ay napakamura naman talaga. So by the way, gagawa nga pala kami ng mga challenges dito ni Teacher Jay. Yung mga 200 to 500 challenges, tingnan natin kung ilang mga ulam ang maluluto natin sa ganong halaga. Mabalik tayo sa usapan. Yan, cost of living, mga bilihin, mura po talaga siya compared sa Philippines. And also yung
upa, yung kuryente, yung internet, mura. Sulit at swak sa budget. Pangapat, kung isa kang OFW at gusto mong mag-retire dito sa Thailand, sa palagay ko, hindi siya worth it. Kasi ang lapit lang niya sa Philippines. Walang pinagkaiba yung weather, yung mga tao, yung mga lugar, parang Pilipinas din lang naman. So bakit ka pa mag-retire dito? Ako nga naman pala, sa sinabi ko kanina sa bilihin about sa cost of living, pwede, pero iba pa rin naman talaga kung sa Philippines tayo mag-retire at kung yung serbisyo natin, ibibigay natin talaga sa Philippines. Kahit na minsan, ang hirap mahalin talaga ng Pilipinas. You know what I mean? So all in all, kung worth it talaga ang Thailand, aba, kayo lang po ang makakasagot niyan. Unfortunately, yung iba, nasagot yan matapos pumunta dito at ma-disappoint sa Thailand. Kaya I suggest, if you want to really venture out here in Thailand, do your research. Para naman pagpunta mo rito, pagdating mo rito, hindi yung kung sino-sino yung sisisihin natin. Hindi yung, kasi napanood ko sa ganitong vlogger, sabi niya ganito, ganyan. Tandaan natin, we're matured enough and old enough to make tough decisions for ourselves. Again, this is my opinion. Thailand is worth it kung madiskarte ka, matatag ang determination mo, at talagang solid ang paniniwala mo sa pagsisave para sa pamilya mo at para sa sarili mo. And if I were you, kung gusto mo talaga mag-Thailand, try mo muna as a tourist, magbakasyon ka na muna rito. Kumbaga, try the waters ba? Tinanong muna kung kaya. And then after a month or after 6 months, kung talagang hindi ka nakakapag-ipon or talagang hindi natutugunan yung mga pangangailangan mo, then look for another opportunity. Ayan, all in all, guys, I would like to encourage everyone na huwag sana tayo magpadala sa mga rage bait na nakikita natin mga videos. Hindi naman natin kailangan mag-away-away or hindi naman natin kailangan magsisihan sa mga nangyayari. Basta we have to keep ourselves well-informed so that we could make sound judgment for ourselves. Muli po, this is Teacher Chris, your Pinoy crew, and see you in the next video. Bye!